ko ngayon. Nagtitry ko na magkaroon ng laptop na. Okay. So nakita nyo yung screen. Ayan. Okay. So salamat dun sa mga testimony, mga patotoo na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Lahat tayo may mga patotoo talaga. So hindi natin mapapasubalian na ang Diyos ay kumikilos talaga sa atin. Ano? May mga testimony kanina, narinig ko. Hindi ko lang kung sino itong Go for Jesus eh. Sabi niya, yung ah, yung makilala pa ng gusto ang Panginoon. Di ba? And that is very important kasi dapat maging goal talaga natin yung makilala pa ang Panginoon sa buhay natin. Dahil yun yung sinabi ni Apostol Pablo, Lord, I want to know you more. Di ba? So, pakitang makilala. Kasi kahit napakalapit na ni Paul sa Panginoon, grabe yung revelation sa kanya. Nakausap niya ang Panginoon Jesus. Pero andun pa rin yung kanyang desire na makilala ang Panginoon sa buhay niya. Di ba? Lalo pa kaya tayo, hindi nga natin nakausap ang Panginoon. Di dapat mas magkaroon tayo ng desire na makilala siya sa buhay natin. Amen po. Nung nakaraan, ando dito yung nakaraang Wednesday. Ako rin kasi nag-share nung nakaraang Wednesday, yung June 11. Actually, yung message ngayon is just a continuation. Okay? So, ang message nung the Father's witness of Jesus. Okay? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Nakita natin na ipinakilala ng Ama ang kanyang anak. Yung time ni Juan Bautista, may narinig silang tinig, nagsasabi, this is my beloved son, itong aking pinakamamahal na abis kong kinalulugdan. Okay? Tapos nabanggit din doon sa chapter 17 ng Matthew na andun din yung nasa transfiguration sila. So narinig din yung tinig na yun. This is my beloved son in whom I am well pleased. Tapos may dinugtong siya doon, listen to him. Pakinggan niyo siya. Okay? So ibig sabihin, yung Ama mismo ay nagbibigay ng pagpapakilala sa Panginoon. So ibig sabihin, mas makikilala natin ang Panginoong Yesus kung ipapahayag ito ng Ama sa atin. Amen? Tapos meron pang verse, yung kay Pedro. Naalala ko, ang sabi ni Jesus kay Pedro, sino nga ako sa iyo? Di ba? Ano ang pagkakilala mo sa akin? Tapos ang sagot ni Pedro, anong sagot ni Pedro doon? You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, anak ng dakilang Diyos, na buhay na Diyos. Tama ba? So, ibig sabihin, alam ni Pedro si Kristo. So, tingnan natin para makita ninyo. Matthew 7:16. Matthew 16. Sige. And someone will help me to read this. Matthew Matthew 16. 16. Anong verse tayo? 15, 16, and 17. Yeah. Pakibasa. Amen. Praise God. Matthew 16 po, 15, 16 hanggang 17. Hallelujah. Sabi po dito, tinanong ulit sila. Amen po. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, at anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi ipinahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen po.
tingnan niyo yung verse na yan. Paano nasabi ni Peter, ni Simon Peter, nung tinanong siya ng Panginoong Jesus, who do you say that I am? Ha? Kasi pagdating sa verse, pakibasa uli, pakibasa natin yung 13 and 14. Amen. 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Amen po. Okay, tingnan niyo yung verse na yan. Nung pumunta sila sa Caesarea, sa Filipi, tinanong ng Panginoon ang mga disciples. At ang tanong niya, who do people say that the Son of Man is? O anong pagkakilala nila sa anak ng tao? Ibig sabihin, anong pagkakilala nila kay Jesus? Di ba? So iba-iba yung pagkakilala nila kay Jesus. In verse 14, sabi niyan, ikaw si Juan Bautista. Eh, hindi naman. So ibig sabihin, doon pa lang, mali na ang pagkakilala ng ibang tao sa Panginoong Yesus. This is very important, ha? Kasi maraming tao na hindi nila kilala talaga o totoong kilala ang Panginoong Yesus. So sabi na dito, who do people say that the Son of Man? And they said, some say, you are John the Baptist. O, tama ba? Na si Jesus siya si John the Baptist? Hindi. Kasi magpinlon sila eh. Tama? Mas matanda si Juan Bautista. Yung nanay ni Juan Bautista, si Elizabeth, at si Mary, magpinsan. So, ibig sabihin, second cousin sila. So, hindi siya si John the Baptist. Pero ang pagkakilala ng ibang tao, siya si John the Baptist. Others say, Elijah. Tama, mali. Hindi rin. Di ba? Si Jesus ay hindi si Elijah. And others say, Jeremiah. Ha? Si Jeremiah ba si Jesus? Hindi. Di ba? Or one of the prophets. O isa sa mga propeta. Sino ba yung mga propeta? Si Ezekiel, si Daniel, si Jeremiah, si Isaiah, si Habakkuk, si Malakay, si Panaya, si Karaya, si Sekaya, di ba? Si Joel. Yung mga propeta. Pero hindi siya yun. Tama? So iba yung pagkakilala ng ibang tao sa Panginoong Yesus. So marami, kahit sa panahon natin ngayon, hindi nila kilala si Jesus. Naghahaka-haka lang sila. Okay? Tapos, ang sabi dito, ng Panginoon, He said to them, but who do you say that I am? Pero ano ang pagkakasabi niyo kung sino nga ako? Okay? Ang sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Wow! Tumpak. Ibig sabihin, tama yung sagot ni Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. Okay? Ano sabi ng Panginoon? And Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah. No? Mapalad ka. Simon, anak ni Jonah. Dahil for flesh and blood has no revealed this to you. Hindi ito sa pamamagitan ng laman, ng dugo at laman. So it's not by flesh that we can know Jesus Christ. What does it mean? So ibig sabihin, you can learn this through spiritual things, spiritual matter. Okay? Parang yung sinabi ni Pablo sa Galatians, ang mga namumuhay sa laman ay mag-aani ng kamatayan. O yung mga bagay patungkol sa espiritu ay naintindihan lamang sa paraang spiritual. Yung mga bagay ukol sa laman ay ginagawa tungkol sa laman, sa physical. Di ba? Ang sabi dito ng Panginoon, mapalad ka dahil hindi ito pinahayag
ng laman at ng dugo. Ngunit, no? It not revealed to you, but my Father who is in heaven. Ito'y ipinahayag. Sino? Sino yung nagpahayag? Sino yung nagpakilala? Na siya si Kristo. Na siya ang anak ng buhay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama sa langit. Amen? So kung nakikilala natin ang Panginoon, di ba, may mga mentor tayo. Kaya nung binabanggit ni Sister kanina. Sister Jane ba yan? Yung Go for Jesus. Opo. Okay. Sabi niya, Sister Beverly, mini-mentor siya. And then, mas nakikilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. And that is very, very, very good. Okay? Nakikilala natin ang Panginoon. Pero not because of Sister Beverly. Right? But because of the Father that is revealing unto you. Amen? Yung Ama ang nagpapahayag nito, maaring ginamit na lang si Sister Beverly. But the Father is the one that revealed it to you na makilala mo si Kristo na anak ng buhay na Diyos. Hallelujah. Amen? Okay. Sige, pray muna tayo. Then we'll continue the message. Lord, salamat sa gabing ito. Hayaan mo, Ama, na maintindihan namin kung paano mo ipinahayag o ipinakilala ang iyong bugtong anak na si Jesus, ang iyong pinakamamahal na anak dito sa sanlibutan, Panginoon. At hindi nakilala ng mga tao. Iba-iba ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesus. Pero ipapahayag mo ito sa iyong mga anak na si Jesus ang Kristo, ang iyong pinakamamahal na anak. Hallelujah. So hayaan mo sa gabing ito, Panginoon, madagdagan yung pagkakilala namin sa Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tuloy tayo. Nakikita po ba yung lakihan ko ng konti. Okay. So, the Father witness of Jesus. And some said it thundered. May dinugtong tayo dyan. Ang pagpapahayag ng Ama sa Panginoong Yesus. At yung iba, akala nila kulog lang. Ay, titingnan natin pakibasa ang John 12. John chapter 12. Verse. Mamaya natin basahin yan. Okay. So, andyan dyan naman yan. So, yung settings nito, the day is Palm Sunday. Ibig sabihin, Sunday, tapos yung mga susunod na araw, that's 5 days before Passover. So, yung Passover, so Sunday yan. Ang Passover kasi, Friday night. So, magsisimula ng Friday night, 6 p.m. hanggang kinabukasan ng Saturday night. That is Passover. Okay? Sabat pala yun, sabi ko. Pero yung Passover, yun yung before na mamatay ang Panginoong Kristo. And that might be Friday night. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay? So, the day is Palm Sunday. That day, sinabi ng Panginoon yun. And just 5 days before the Passover. And the time for the Passover lamb is selected, inspected, taken into the home. Alam niyo po, pag nagpa-Passover sila, yung kakainin nilang kambing or tupa ay pinipili yun. Hindi basta-basta tupa lang o kambing lang. Hindi. Ibig sabihin, kailangan walang spot. Blameless. Okay? So, parang offering nila yun. No? So, the time for the Passover lamb is selected, inspected, taken into the home. The life of teaching of Jesus
has caught the eager ear of Gentiles with faith. Okay. Ito yung naiintindihan. Kung ba aralin natin to, naiintindihan to ng mga hintil. Okay, hintil tayo, di ba? Pero maintindihan lang naman tayo. A week from this day, the word will be given the antidote for sins. Antidote means medicine. Okay? So, mula sa araw na sinabi to, ay magkakaroon ng o gamot para sa kasalanan. For sins, poisonous death, grief on mankind. So, a few days from the time na sinabi to ng Panginoon, no? Ito yung time ng kanyang pagkamatay. Ito yung time na kung saan tutuldukan niya ang kasalanan. Okay? O magkakaroon ng kapatawaran ang kasalanan. The study look at the Father speaking audibly. Okay, itong pag-aaral na to, this study look at the Father speaking audibly, sabihin, narinig uli nila yung tinig mula sa langit. So, kailan narinig yung tinig mula sa langit? Yung time ni Juan Bautista, yung nagpabautismo ang Panginoon Jesus. Pangalawa, narinig ang tinig mula sa langit, yung transfiguration. Okay? And this is the law. Okay? So this study look at the Father speaking audibly from heaven, validating Jesus as His sent and beloved Son. So ibig sabihin, pangatlong beses na sinabi ito ng Ama, binabalidate niya. Di ba? Ito yung sinasabi natin na 2 or 3 witnesses. Sabihin, pag pangatlo mo nang binanggit, ibig sabihin matibay na yan. Okay? So this study look at the Father speaking audibly from heaven, validating Jesus as His Son and beloved Son. So, binabalidate niya na si Jesus ang kanyang sinugo, ipinadala, at siya ang pinakamamahal niyang anak. Fully representing Him and His purposes and extending grace to the whosoever. Sabi sabihin, ang kanyang anak para i-represent siya. Okay? And layunin nito na ipahayag yung biyaya sa mga kung sa sino man. Ang sino man. Marami tayong mababasa dyan. For example, John 3:16. Ganyan lamang pag-ibig ng Diyos sa nibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino man, either you are a Jew, Hudyo ka, o Israelite ka, or you are a Gentile, as long as you want to come into the grace of God. Amen? So, ibinukas ng Panginoon, i-extend grace to the whosoever. Kasi dati exclusive lang yan sa Israel eh. Tama? Dati exclusive lang yan doon sa mga Hudyo. But because of the mercy of God, because of His grace, it extends to the whosoever. Ang sino man. So ikaw, nag-reply ka, nag-response ka, nanampalataya ka, you will be forgiven. You will be saved because of the grace of God. Amen? So gayon din, ang mga Hudyo ay manumbalik sa Panginoon, ganun din ang mangyayari. Di ba? Okay. So basahin natin John chapter 12, 20 to 33. Someone will read it. John 12. But sundan niyo po ha. Napaganda nitong mensahe na to. John 12, 20 to 33. John 12 tayo? 20 to 33. 20 to 33. 20 to yeah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, John 12, 20 po hanggang 33.
May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiupo. Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig ito ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog! Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Purihin po ang salita ng Diyos. Wow. Okay. Naintindihan po. Actually, doon pa lang sa pagbabasa ni Sister Beverly, talagang makikita na natin doon. Yung this is the last moment. Sabi ko nga, this is 5 days before namamatay siya sa krus. Okay. Okay, isa-isa natin. No? So, in verse 20 to 23, ang sabi dito, the time has come for the Son of Man to be glorified. Verse 20 to 23, ang sabi dito, now among those who went up to worship at the feast were some Greek Gentiles. They are not Jews, di ba? But they went up o sumama sila para mag-worship dun sa fiesta, sa feast. Okay? So, this came to Philip. No? Now, among those who went to worship at the feast, this is the Passover, Passover. Were some Greeks. Kasi parating ng Passover eh. So this came to Philip who was from Bethsaida in Galilee and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Tingnan nyo may mga tao na hindi mga Hudyo, pero gusto na nilang makita si Jesus. Okay? So he wished to see Jesus. And then 22, Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. So sinabihan niya si Philip, si Andrew, okay, kasama niya si Andrew, at sinabi nila kay Jesus, at sinagot sila ng Panginoon. Jesus answered them, the hour has come for the Son of Man to be glorified. So this is the time na mag-glorify ang Panginoon. Okay? So, what does it mean to be glorified? Ano ibig sabihin ng glorify? Glorify, to put on display or to make known the goodness and virtue of another. Pag ipapakilala, ibig sabihin ng glorify, to put on display, para makita. Okay? Para makita. Diba? Ang kamatayan ng Panginoon, hindi naman secret. Hindi naman pinatay siya.
For example, may mga pinapatay na closed door. O yung mga, for example, yung mga lethal injection. O yung mga nasa prison. Okay? Minsan closed door yan, hindi pinapakita. Pero yung pagpapakita ng kamatayan ng Panginoon, that is one way of glorifying. Na yun ang pagsasabi dito, to put on display. O to make known the goodness, para ipahayag yung kabutihan and virtue of another. Para ipahayag yung kabutihan na ginagawa. That is the meaning of glorify. So pagdi-display. Okay? So nakita natin, ang tinutukoy dito, yung kamatayan na mangyayari sa Panginoong Yesus. They put it into display. Pero sa tingin natin, paano i-glorify? Paano nag-glorify ang Panginoon? Hindi ba kahihiyan? Dahil doon sa krus, nakapako sa krus. Pero, nakasuot ba siya ng mas maganda? Hindi. He was naked. Nakahubad siya. So, ganda pa ngayon nakikita natin sa mga Catholic na nasa krus. May lampin, may brief. Pero, hindi niyo ba alam? Christ was totally naked. Grabe. Grabe yung kahiyan. Pero, it is a way of glorifying. Okay? Dahil yung sinabi ng Panginoon, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Diba? Ang alam ng tao, pag gino-glorify sa mundong pamamaraan, binibigyan ng honor, binibigyan ng parangal. Pero yung pagpaparangal o yung pag-glorify na ginawa ng Ama sa anak, ay hindi ho ganun. Taliwas. Taliwas sa pag-glorify ng mundo. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Okay? Now, kung hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo alam kung paano siya nag-glorify. Nag-glorify ang Panginoon sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, husbandman illustration of how the Son will glorify the Father. Okay, this is another thing. The Father wants to be glorified. The Father wants His Son to be glorified. Gusto ng Ama na mag-glorify ang kanyang anak. Pero ang gusto naman ng anak, mag-glorify ang kanyang Ama. Okay? In verse 24, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies. So hanggat hindi siya namamatay, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So pag ito'y namatay, then magkakaroon ng bunga. Amen? Alam niyo, meron isang piece sa Bible, yung tinatawag nilang first fruit. Yung first fruit, hindi yan yung sweldo mo sa January, ha? Kasi bibigyan mo kay pastor. Hindi yan. Sana all makakatanggap ng first fruit na ganun. Wala pa nagbigay sa akin ng ganun. Eh. Natatakot silang mawalan. Okay, hindi yun yung first fruit na binabanggit dyan. Ang first fruit na si Jesus ang unang nabuhay mula sa mga patay. Okay, that is the first fruit. Although may mga nabuhay na siguro sa mga patay gaya ni Lazarus. He was risen from the dead. Pero, yung namatay para sa iyo ay nabuhay na muli. Yan yung first fruit. Okay? So, ang sabi dito, unless a grain of wheat falls into the earth and die, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So, kasama tayo doon sa naging bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Di ba, ang dami-dami na natin. Oh,
Siya lang mag-isa yun, ha? Pero because of that one fruit, it bears much fruit. Amen? Marami na yung willing mamatay para sa Panginoon. Marami na yung willing mamuhay sa salita ng Diyos. Marami na yung willing na makakilala sa Diyos. In verse 25, sinabi niya, whoever loves his life loses it. Okay? Kung mahal mo ang buhay mo, ikaw yung mawawalan. And whatsoever hate his life in this world, kinamumuyan mo ang buhay mo sa mundong ito, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If anyone serve me, another thing. Kung naglilingkod ka sa Kanya, ang sabi ito, he must follow me. Amen? And where I am, there will be my servant be also. If anyone serves me, another thing, the Father will honor him. Wow. Sino yung ino-honor ng Ama? Yung mga naglilingkod lang. Yung mga naglilingkod lang sa Panginoong Yesus. Okay? Ulitin ko. If anyone serves me, he must follow me. So he must obey. And where I am, there will be my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Wow. Gusto mo ng honor? Gusto mo first honor ka? Naalala ko nung elementary ako. Lagi akong, nung grade 1 ako, second honor ako. Pero lagi akong may honor. Medyo sakitin na ako, no? Kaya talo ako pagdating sa tawag dito, attendance. Okay? May time pa noon na grade 5, di ko man pinagyayabang, ha. Ako yung pinakamagaling sa grade 5 sa social study, araling panlipunan. Ang technique ko doon, napakasimple lang. Kinokopya ko yung libro. Ilalagay ko sa notebook ko. Kopya. Kopya. Di, pag nagkaroon ng recitation, close book, pero open notebook. Oh, di ba? Saan ka pa? Hindi nila alam na kopya ko na yung libro. Kaya pag may tanong yung teacher, andun yung sagot. Kasi nagtatanong siya kung ano yung nasa libro eh. Naikopya ko na sa notebook. Nasasagot ko. Kasi andun doon sa notebook ko. Di ba? Pero, in fairness naman, pag nagkakaroon naman na exam, may piniperfect naman natin yan. Di ba? So, yung mga ganun. No? Parang nawala tuloy ako. Teka lang. Okay. So, ang sabi dito, the Creator will be seated in the earth. Ayun siya, sabi ko yung honor. Yung honor pala. O, nung high school ako, fourth year high school, valedictorian ako sa high school namin. Hindi lang ako nakapag-aral ng secular, ng 4 years course. Dala ng kahirapan. At gusto ko rin kumuha lang ako ng 1 year course at dalawang tawag dito. Dalawang kurso. Programming, saka computer technical. So, yun. Pero hindi ako kumuha ng 4 years kasi sabi ko, ang tagal, gusto ko makapagtrabaho agad para makatulong sa magulang. Yan. Pero sayang, hindi ka napagpatuloy ng 4 years. Anyway, andyan na yung mga anak ko, sila na yun. Tapos naman sila na. Okay, so balik tayo. If you want honor in this world, ano ang tinuturo sa atin ng Biblia? Magpakadalubhasa ba doon sa school para magkaroon ng honor? Bakit okay lang yan in this world? Pero ang sabi niya, if anyone serves me, the Father
will honor Him. Bibigyan siya ng honor ng Ama sa langit. Yung mga naglilingkod. Kaya kung di ka pa naglilingkod sa Panginoon and you want honor, you have to serve Him. Okay? The Creator will be seated in the earth and bring forth a bountiful harvest unto eternal life. Wow. So, kailangan mamatay ang Panginoon sa yung seed, sa yung sinasabi doon sa Genesis chapter 3 na yung binhi. Di ba? The Creator will be seated in the earth and bring forth a bountiful harvest unto eternal life. Na magkakaroon ng marami, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Number 3. His soul is troubled. In verse 27, now is my soul troubled. Okay, parang, ano ba sa Tagalog nun? Nagkaroon ng, ano sa Tagalog nun, Sister Beverly? Pakibasa na ulit. Verse 27. 27 tay. Sabi po dito, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ano siya? Matthew. Nawala ako, tay. John Ayan ang 12. sinak Beverly. Okay. Nawala po ako, nahulog ako bigla. Okay. Praise God po, sabi po dito. Ikaw na lang. 27 tay, ano po? Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Okay. Ako'y nababagabag ngayon. Okay. So, ito yung time na nabagabag ang Panginoon. No? My soul is troubled, no? Sabi dito. Clearly, what lay ahead of Jesus. Dahil nakikita ng Panginoon, bakit siya nababagabag? Alam ng Panginoon kung ano yung kanyang daranasin. Ano yung mangyayari sa kanya? Ano yung suffering? No? Clearly, what lay ahead of Jesus in his suffering, his beating, the mocking, and the cruel and agonizing death by crucifixion is a lonely, troubling, and dark experience. Alam ng Panginoon ahead of time yung kanyang daranasin na paghihirap. Alam ng Panginoon yung daranasin niyang paghampas sa kanya. Alam ng Panginoon yung daranasin niya na pagsampal, pagdura sa kanya, panunuya sa kanya. At alam ng Panginoon yung napakabigat na krus na kanyang papasanin. At yung kamatayan doon sa krus ay kamatayang hindi masaya. Di ba? This is the most cruel kind of death. Yung crucifixion.
Yung time na yun, that is the most cruel. Mabuti pa nga ngayon, mga kamatayan ngayon. O, firing squad. Ilang segundo lang patay ka na. Di ba? Pero yung kamatayan ng Panginoon, it will take him 3 hours. Tama? Na nakabayubay sa krus. Grabe yung agonizing, grabe yung suffering, grabe yung sakit. Hindi lang yun, ha? Bago siya ipako sa krus, ilang kilometro ang nilakbay niya na buhat-buhat yung krus. Hindi lang yun. Dahil magdamag, nililitis siya. Ibig sabihin, wala pa siyang tulog nung time na yun. Andun siya sa Garden of Gethsemane, tapos kinuha siya ng mga sundalong Romano. Tapos nilitis na siya hanggang kinaumagahan, hanggang sa dumating yung hatol at binuhat niya yung napakabigat na krus. Hanggang siya ipako dun sa krus. Pero bago niya buhatin yung napakabigat na krus, mga kapatid, andun yung pagbubugbog sa kanya. Andun doon yung paglalagay ng koronang tinik sa ulo niya. Andun doon yung paghahampas ng latigo bago niya pabuhatin yung napakabigat na krus. So, asan na yung lakas niya? Nakita na ng Panginoon kung gaano katindi yung daranatin niyang paghihirap. Hindi lamang sa krus ng Kalbaryo mula nung time na binubugbog siya. Amen? So to yield himself to sin for the punishment, because that is the punishment. That was not his own doing. Para pagbayaran niya yung kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Can you imagine that? Hindi ba matotrouble ka? Hindi ba mababagkabag ka? Kasi yung bagay na kailangan mong bayaran, pero hindi naman ikaw gumawa. Ikaw ang magsusuffer. Ikaw ang maghihirap para sa iba. So imagine ninyo mga kapatid. Ikaw gumawa ng kasalanan, pero si Jesus yung nagbayad nito sa krus. Di ba? Ikaw yung nagpasasa na gumawa ng kasalanan, pero si Jesus, siya yung nagsuffer. Siya yung nagbayad. Siya yung nagpakahirap para magkaroon ng kabayaran ang iyong kasalanan. So to yield himself to sin for the punishment that was not his own doing, nor his own creation is beyond words to describe. Na hindi, sabi ng Biblia na hindi siya nagkasala, pero naging makasalanan dahil sa atin. His soul is troubled because he willingly acquainting himself with our grief. He was troubled dahil nararanasan niya, naramdaman niya yung bagay na yun. This is not play acting. This is real in every way. Jesus is about to experience the railing hatred. Mararanasan niya yung galit ng mga tao. Naalala ninyo, pinapipili si Barabas o si Jesus. Ang pinili ng mga tao, sino? Sino pinili ng mga tao? Si Barabas. So imagine niyo yung pinakamasamang kriminal nung time nila. The most notorious, siya yung pinaka number 1 na kriminal ay mas ginusto pa ng tao kaysa sa Panginoong Jesucristo na walang ginawang kasalanan. Lucifer
has for him from his iconic image-bearing object of his affection and love, insulting to the core. Okay, so tingnan natin, what do you mean by despised? He was despised. Diba? Nasa Old Testament niya kay Isaiah. In Isaiah chapter 54, mababasa. He was despised. Despised means rejected. Or disrespect, sorry. He was disrespected. He was despised. He was disrespected. Tama? Walang nagrespeto sa kanya nung nasa krus siya. Kasi pagpapatako pa lang sa krus, disrespect na yun sa isang tao. Smitten. What do you mean by smitten? Oh, rejected. Rejected means not given approval for recognition. He was rejected. Kahit alam ng mga tao na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Alam ng mga tao na siya ay nagpakain ng 5,000. Alam ng mga tao na siya ay lumakad doon sa tubig. Alam ng mga tao na siya ay bumuhay ng patay. Gumawa ng maraming miracle, nagpalayas ng mga demonyo. Alam ng mga tao yun. But still, they rejected the Lord Jesus Christ. They did not give an approval or recognition. A man of sorrow, acquainted with grief and sadness. He bore our grief and carried our sorrow, deep distress and sadness. Stricken. Sabihin na stricken, overwhelmed by opposition. Diba? Marami siyang kalaban. Lahat ng mga eskriba, mga pariseyo, lahat ng mga leader ng kanilang reliyon ay laban sa kanya. He was smitten or deeply affected by circumstances. Di ba? Kumbaga naapektuhan din siya. No? Ng mga pangyayari. He was afflicted or grievously treated. He was wounded, injured, and hurt. Di ba? Masugatan siya. He was bruised. Ruptured blood vessel injury. Ibig sabihin ng bruise, pumutok yung kanyang ugat. Ang daming ugat ang pumutok sa Panginoon. Sa likod lang niya. Dito lang sa ulo. Hindi pwede sa akin yun. Sigurado, agos agad ang dugo sa ulo. Rupture agad. Tusok-tusok agad. Baka himatayin agad ako. Pag sa akin nilagay yung coronantin. Imagine niyo mga kapatid yung sakit. Chastised to inflict punishment. He was chastised. He was punished. Bakit sa parurusahan? Hindi niya naman ginawa. Ang sabi ni Pilate, Pontius Pilate, wala akong nakitang kasalanan ng taong ito. Kaya naghugas siya ng kamay. Kayo na humusga. Parusahan na ninyo. Anong sigaw ng mga tao? Ipako siya sa krus. Crucify him. Crucify him. Parang siya ang dapat magbayad ng kasalanan. Ipako sa krus. Wala naman siya kasalanan. He was whipped. Hinampas. Alam niyo yung whip na yun? Yung Roman whip. May mga matatalas na metal sa dulo. Na pag hinihampas ito at pag hatak ng whip na yon, latigo. Sasama yung laman. Kaya yung likod ng Panginoon, alam nyo, pag napunta tayo ng langit, tignan nyo yung kamay ng Panginoon. Tignan nyo yung butas. Hindi ho nawala yun.
Alam niyo ba yun? Hindi nawala yung butas ng pako. Yung butas ng pako sa kanyang paa, hindi nawala. Yung makikita mo yung magandang kasulangin. Yung butas dito sa kanyang tagiliran. Yung bakat ng koronang tinik sa kanyang ulo. Yung hampas sa kanyang likod. It is still there just to prove na siya ay pinarusahan. Laid on him was the iniquity of us all. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay inilagay sa kanya. It was called the substitutional sacrifice. It was the substitution. Meron sacrifice. Hindi natin pwedeng ialay yung sarili natin because we are not worthy. And He's the only one that is worthy. And worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Oppressed, heavily abused by authority and power. Di ba? Sino ba nagpapako sa kanya? Yung mga matataas. Yung mga nasa kamay kapangyarihan. Yung mga eskriba, mga pariseo. Sila yung mga leader ng kanilang reliyon. The government. Those who are in authority. So He was oppressed. Number 4. What will the Son's response be? What will He do? Verse 27. Pakibasa nga ulit. Ano yung response ng Panginoon? Verse 27b. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Yan po yung 27, Tay. Ano yung response ng Panginoon? Ha? What shall I say? I am in trouble. Pero ano bang sasabihin ko? Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa mga oras na to. Yun ba? Siguro kung tayo yun, Lord, ayoko na. Surrender na ako. Ayoko na ituloy. Pero hindi yun yung response ng Panginoon. Amen? Tingnan yung response ng Panginoon. Sasabihin niya ba, Father, save me from this hour. Iligtas mo ko sa mga oras na ito. Sabi, nakita niya yung darating ng paghihirap. Hindi niya sinabi na ayoko nang ituloy. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, ito yung response niya. Ha? What are the options to what lay ahead of me? A Father save me from it? Oh. Actually, pwede yun ang option niya. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Hindi niya ginawa na tumanggi. Hindi niya ginawa na umatras. Hindi niya ginawa na siya'y naduwag. Hindi niya ginawa. Dahil pag nangyari yun, na hindi itinuloy ng Panginoon, kapatid, wala tayong kaligtasan ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Hindi yun ang kanyang ginawa. Hindi siya umatras. Ang sabi ng Panginoon dyan, no! For this purpose, I have come. Ito yung talagang layunin ng aking pagparito.
yung danasin ko lahat ng hirap ngayon para magkaroon ng kaligtasan ng bawat tao. This is what I will say and this is what I will do. Okay? So letter A, Father, save me from it. No. For this purpose I have come. And this is what I will say and this is what I will do. Ito yung gagawin ko. Dito ko nakalaan na mamatay sa krus. And letter B, sabi ng Panginoon, Father, glorify your name. So, it means, pag ginawa ng Panginoon na siya ay mamatay sa krus, ang sinasabi ng Panginoon, I will make known your goodness. Ipapahayag ko ang iyong kabutihan. Kaya yung kamatayan ng Panginoon Jesus sa krus ay pagpapahayag ng kabutihan ng Ama. Amen? Kabutihan ng Ama yan. It is put on display. Di ba? Ibig sabihin ng glorify, it means put on display. Ipapahayag, ipapakita, ipapadama yung pag-ibig niya, yung kabutihan loob ng Diyos. So from the mountain unveiling, the glory of the Father is fully seen in the Son. So naipahayag na sa pamagitan ng anak. The pathway to the Son's dominion, the restoration of life to all things, the destruction of the rebellion seeded by the serpent is now gloriously in the Son. The earth will receive a new seed that is reaped in righteousness. So magkakaroon ulit ng panibagong binhi ang mundo na ipinahayag o itinanim o ginapat pamagitan ng katuwiran. The action in which the Son will do and work will indeed bring about glory to the Father. Tama? Yung gagawin ng anak na si Jesus ay magbibigay ng luwalhati sa Ama. And the moral and just government of the kingdom of God will be satisfied. A blood covenant between heaven and earth will be cut. Heaven's grace and righteousness will be restored. Restored to whosoever follow the way of Christ. The work bring glory to the Father. Amen? Basahin nga natin some mga verses dito. For example, John 1:14. Sige na, pabasa. John 1:14. John 1:14. And someone will read 3:16, John 3:16. Kahit ang dalawang verse lang na yan. Naging tao ang Okay, John 1:14. salita. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Wow. Sino ang Panginoon Jesucristo? Naging tao ang salita. Sabing galing siya ng langit. Siya yung salita. Kasama na siya ng Diyos. Nang pasimula ay ang salita. Ang pasimula ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. At sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay sa piling natin na puspos ng kalwalhatian ng Ama. Punong-puno ng biyaya at kagandahang loob. Wow, grabe. Sige, chapter 3, verse 16. John 3:16. Amen. Sabi po dito, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow. So marami pa mga verses. Andiyan naman yan sa screen. So you can read it. Very rich.
can read it. John 5:24, 8:12, 10:14 to 18, 10:27. Puro dyan yan. Andyan lang yan. Dyan. Okay, number 5. Heaven's answer to the sons of man request. Ano request ng Panginoon? Father, glorify your name. What is the answer of heaven? In verse 28 to 33, pakibasa. John 12 po, Yes. 28 to 33. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog! Sabi naman ng iba. Nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Amen po. Letter A. The crowd that stood there said, it thundered. Yung iba na nakarinig, ang dinig nila ay kidlat out, thunder, and then thunder. Kulog. Di ba? Kulog. Yung lang ang pagkakarinig nila, kulog. And the crowd that is of the world does not discern God's voice. Alam niyo ba yun? Tinig na ng Ama yun. Di ba? Nagsalita ang Ama. Sabi dyan, then a voice came from heaven, I have glorified it and will glorify it again. Sino nagsasalita? Galing sa langit. The voice came from heaven. Merong boses mula sa langit. Pero ang dinig ng iba ay kulog. And the crowd that is of the world does not discern God's voice. Hindi nila naintindihan yung boses ng Diyos. A sin-deceived world try to eliminate spiritual truth. So pag ang tao nasa kasalanan, madadaya siya ng mundo at talagang hindi maintindihan yung mga spiritual na katotohanan. Example, sabihin ng iba, there is no God. So ang dinig nila ay kulog. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. No authority in heaven that man must answer to. And without such, all spiritual truths are explained by natural science, coincidence, and doubt. Okay? So tingnan nyo, ha? Yung iba, nagsalita na nga ang Ama, pero hindi nila naintindihan yung tinig ng Ama. Letter B. Ano yan? Others said, an angel has spoken to him. Oh, di ba? Hindi rin sila naintindihan. Akala nila, anghel yung kausap ni Jesus. Pero ang Ama ang kausap ni Jesus. Tama? Those that did have some spiritual awareness, maaring meron siyang spiritual na awareness attribute to the sound of as angelic or heavenly. No? Parang galing sa langit yun na, baka anghel nga yun. So medyo nakaka-discern na ng konti. Yet unrelated to themselves. Pero, sila lang yan, hayaan mo na sila dyan. Parang gano'n. Parang wala rin pakialam. A hardened heart makes the ear dull from hearing. No? Puso. Eh, hindi rin naririnig. Pabasahin natin, Matthew 13:15. Matthew 13:15. Pakibasa na. Amen. Kaya pa ba? Kaya pa makinig? Matthew 13. Matthew 13:15. Amen. Matthew 13:15, sabi po dito, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito
Mahirap makarinig ng ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Amen po. Because of the people's heart has grown dull. Dull. Dull yan, dull. Okay? So matigas na yung kanilang puso. Kaya hindi pa rin nila talagang marinig yung tinig na mula sa langit. Na tinig ng Ama. Amen? Okay. So sabi pa ng Panginoon, this voice has come for your sake, not mine. Okay? Itong boses na to ay narinig para sa inyo. So, it is for your salvation to hear and understand. Para sa inyong kaligtasan na maintindihan ninyo at maunawaan. And this thundering voice is directed to us and to all mankind. Jesus made it clear what was heard was the voice of the Father and what he declared, what he has declared. And this is the Father's voice answering his begotten Son request to glorify his name. And he has glorified his name in the Son. So naipahayag, nabigay kaluwalhatian ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng anak. Letter A, by the life he lived. Okay, pakibasa na. John 3:31 to 36. Amen. John By 3:31 the life he lived. 31 to 36. Amen. Sabi po dito, ang mula sa taas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at binigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen po. So he has glorified his name in the Son by the life he lived sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon. So the virtue and goodness of the Father was on display. Yeah? Nakikita natin? Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Ama. Okay, letter B. By the sacrificial death, he died. Romans 5:8 to 11. Romans 5:8 to 11. Pabasa po. Anong verse tayo? Chapter 5, verse 8 to Nandyan 11. po. Roma. 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 Andyan na sa screen natin. Romans 5:8 to 11. Amen. Roma 5:8 to 11, sabi po dito. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hanggang 15 tayo? Ay 11 po. 11 lang. At hindi Okay. lamang So, iyan, diba?
Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Mhm. Hanggang 11 na. Opo, Tay. At tapos na? Opo. Okay. So, tinanggap tayo bilang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng sacrificial death ng Panginoon. Imagine ninyo, sabi sa verse 8, God show His love for us. God demonstrate. Sa ibang version, God demonstrate His love toward us. Kailan? Kailan pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Nung tayo ay mabuti? Nung tayo mabait? Makasalanan po. Nung tayo makasalanan pa. Imagine ninyo. God display His glory through His Son. God show His love for us in that while we were still sinners. How? Christ died for us. Amen? So by the sacrificial death of Christ, pinakita niya yung kaluwalhatian ng Ama. By the virtue and goodness of the Father will be put on display His suffering of death, His burial, His glorious resurrection. Okay. Don't eat that. So hindi na natin babasahin yung ibang mga verse. Tingnan nyo na lang. Now is the judgment of this world, Romans 1:18. Now will the ruler of this world be cast out, 1 John 3:8, and when I am lifted from the earth, will draw all people to myself. John 3:13-17. He said this to show by what kind of death he was going to die. So in Matthew 20 verse 19 and Matthew 27 verse 31. Okay? So ano dyan yung mga talata. This voice is indeed for us to hear and know what He said today. So ang boses na to ay para sa atin. Para intindihin natin, para malaman natin kung ano yung purpose ng Panginoong Yesus. Bakit siya namatay sa krus. And the Father's name and the Son's name is glorified. So nalwalhati ang Ama at nalwalhati din ang Anak. Father's word, dignity, virtue, goodness, and grace is put on display by His beloved Son. Amen? Yung kalawalhatian ng Ama, yung dignidad ng Ama, yung kabutihan ng Ama, yung biyaya ng Ama, yung kabutihang loob ng Ama ay naipahayag sa pamamagitan ng kanyang gustong naman. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat sa mensahe sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan mo na itong tinig na to, yung tinig mo, Panginoon, ay para sa amin na maintindihan namin na niluwalhati mo ang iyong pangalan pamagitan ng kamatayan ng iyong buntong anak na si Jesus, pamagitan ng buhay ng Panginoong Kristo. Aming Ama, hayaan mo, Panginoon, na mag-glorify ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Hayaan mo na lalo pa namin itong makilala, Panginoon, at makapaglingkod sa iyo. Then, sinasabi ng iyong salita, if you are serving you, then you will honor. The Father will honor those who serve the Lord Jesus Christ. Those who follow the Lord Jesus Christ. And thank you for your word. Napakayaman ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Palain ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.